Praise God. So palakpakan po natin ang Lord this morning. Ayan. So that is just a very ang gawin natin bago natin simulan yung ating altar night. Every Thursday evening, beginning March, palabas muna nating War Room. Because it is a very good movie that shows the importance of prayer. Okay? So I believe many of us understands the importance of prayer. Next slide. Ano po? Yung slide sabi dito, everything that you will ever need in life is gained by prayer. Okay? Basahin nga po natin sabay-sabay. Sige. Everything is gained by prayer. Every problem that you will ever face must be fought in prayer. The life of a Christian is all about prayer. So ang ibig po sabihin nito, everything that you will ever need in life is gained by prayer. Lahat na kailangan mo. Kaya sabi ng Bible, you have not because you ask not. In other words, whatever you have right now, it is a product of prayer. Amen. Whatever victories you gain, ano man yung tagumpay, natanggap mo na, it is because of prayer. The life of a Christian is all about prayer. Alam po nyo, siguro sa year 2025, what I would like to see sa ating church is that I would like to see more prayer warriors. Amen. I would like to see more prayer warriors because I believe kung nais po nating ma-achieve yung goal ng ating church or yung ating mga personal goals, I believe one of the most important thing for us is kailangan palakasin yung ating prayer life. Okay, next slide. Sabi dyan, we are at war. The spiritual battle. Sabi niya, we are at war. Lahat po tayo, the moment or even before you are a Christian, every one of us are actually at war. Ang ibig sabihin niyan, meron pong pakipagdigmang nangyayari sa ating mga buhay. Yung po ating pinanood kanina, yung clip na yon is about the story. Sabi niya, the main characters of the story is about a couple named Tony and Elizabeth Jordan. Okay, a typical middle-class couple who seems to have it all. Sila pong mag-asawa, sabi nila, mayroon silang great jobs, career, lots of money, big home, big cars. They almost have everything. And they are the envy of others. Parang sabi po dito, in fact, but in reality, their home is a war zone. Parang kung titignan natin, parang sa panlabas, ano po, sila yung kinaiinggitan. Ano po, they are successful sa kanilang career, malaking bahay, ano po, maraming kotse, and all the good things in life seems to be there. But not too many people realize na yung bahay na yun, sabi nga, it is a war zone. Ilan po sa inyo yung bahay nyo war zone? Okay. Nasa yung bahay nyo war zone. Every now and then, si tatay tsaka si nanay, lagi nag-aaway, si ate at si kuya, lagi nagbabangayan, hindi ba? So, marami sa atin, ang mga tahanan natin, from the outside, they seem, ay okay yan, mapalad yan, mayaman yan, ang ganda ng trabaho yan. But many people do not realize what we are actually going through, that many homes are actually war zones. Ano po? They are actually war zones. Okay, sabi niya, dito, Daniel Jordan, that their daughter is a collateral damage, absorbing all the impact of the war. So sila po mag-asawa, si Tony at si Elizabeth, sila po lagi nag-aaway. Alam po niyo yung collateral damage dito kung sino yung anak, si Daniel. Siya yung nag-absorb ng lahat ng mga pangit na nangyayari na nakikita niya sa loob ng tahanan. Kaya alam po niyo mga magulang tandaan niyo ito, no? Akala nyo sa giyera nyo sa loob ng bahay, walang naapektuhan, meron. Akala nyo lang, kayo lang naapektuhan. But the truth is, alam mo yung mga anak nyo, sila yung unang-unang naapektuhan. Amen. So in this story, makikita po natin si Daniel, yung po anak nila, siya po yung collateral damage dito. So yung pag-aaway nila mag-asawa, in spite of everything that they have, alam po yung meron pong collateral damage. And then si Clara Williams, the prayer warrior and disciple maker is the one whom God used to bring back
order in the lives of Jordan. Pero merong ginamit ang Diyos na isang tao na pangalan po niya ay si Clara Williams. Siya po yung nag-intercede, nagpipray sa pamilyang ito. At eventually, alam po niyo, yung si Clara ay ginamit po ng Diyos upang ang buong pamilyang ito ay maging maayos ang kanilang mga buhay. Kaya po yung napakahalaga sa ating lahat na merong nagpipray sa inyo. The question is this, meron ba nagpipray sa inyo? Ha? Kung wala kang cell leader, wala kang pastor, wala kang church, kapag kami digmaan sa bahay, kayo lang. Kailangan talaga nagbabangayan because there are no other people involved if you don't have a pastor, a cell leader, or a church. In this case, makita po natin si Clara Williams, siya po yung ginamit po ng Panginoon upang maibalik sa tama yung buhay po ng pamilya po ng mga Williams. In this movie, we come face to face with the reality of life, of conflicts, family problems, the up and downs of life, and how do we deal with this? Lahat po tayo, alam po yung mga pamilya natin, they are constantly under attack by the devil. Yan po yung ginagawa ng demonyo. Huwag kayong magtaka kung minsan ang daming, lahat kayo Kristiyano, lahat kayo nag-attend ng church, and then may mga nangyayari sa loob ng tahanan na minsan hindi maintindihan, Lord, bakit ganito? Christian naman kami, nagpipray naman kami, nagsiserve naman kami. And then, meron pa rin mga nangyayaring hindi maganda sa loob ng tahanan. Why? Because your family is under attack. Amen. So alam po, ma-realize po natin that every one of us we are involved in a war. But there is a call for intercessors. Kaya sabi nga po, Ephesians chapter 6, verse 12 to 13. Sabi nito ganito, Sabi, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the stand in the evil day, and having done all, to stand. And then, verse 18, sabi niya dito, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereto with all perseverance and supplication for all saints. Now, the Bible is telling us, every one of us are involved in a war. Lahat po tayo. Wala isa man dito, tingnan mo yung katabi mo. Ayan, maraming pagdigmayan. Hindi lang kumikibo yan. Para sa totoo lang, madalas umiiyak yan yung mag-isa. Diba? Madalas kapag napapag-isa yan, naisip yung mga problema niya, yung mga pinagdadaanan niya, everything seems to be well on the outside, but on the inside, there is a battle going on. And many people are actually fighting a losing battle. Why? Because number one, first of all, they do not realize that they are in a war. Secondly, they do not know their enemy. Akala nila ang enemy nila yung asawa niya. Hindi ba? So akala niya yung enemy niya, yung kuya niya. Akala niya yung enemy niya, yung ate niya, yung tita niya. They do not realize that we have a common enemy, and that is the devil. Amen. So therefore, we must learn how to fight this battle. Sabi ng Bible, lahat tayo nasa pagkikipagdigma. Huwag kang magtaka, kaibigan. Huwag kang magtaka kasi iniisip mo kapag naging Christian ka, mapanalangin ka, lahat ginagawa mo, parang everything will be okay, your life will be okay. No, it's not going to be. Okay in a sense na para bagang wala nang mga dumarating na pagkikipagdigma. Remember, we will always be at war with the devil. Now, because we are at war, it's very important for every one of us to learn how to fight. Amen. Kailangan po marunong po tayo sa pagkikipagdigma sa kalaban. Otherwise, there is no way for us to be able to win this battle unless we know how to fight. Kaya po nyo, kung ikaw ay papasok ng sundalo, ang unang tuturo sa iyo, tuturuan ka yung self-discipline muna. Hindi ba? Sabi nga nila, kapag pumasok ka raw pong sundalo, aalisin nila yung civilian mentality mo. Di ba? So kailangan po kapag kayo pumasok na sundalo, aalisin muna yung civilian mentality mo. Kasi yung civilian mentality, di ba? Gusto mo, yun ang mangyari. Pero kapag nasa military ka, hindi. Obey first before you complain.
Hindi ba? So pagka pumasok ka sa pagiging sundalo, ay say goodbye to your civilian mentality. Kaya matuto ka talagang mag-isip ka talagang mag-isip ka ng parang sundalo talaga. Meron po bang sundalo dito? Meron ayan si kaibigan natin po. Si Father Orly, ayan, nasa taas. Tsaka silang mag-asawa po, pareho silang pulis, ano? Pero ano, they know and they understand the training. Ano, that when you go into the military, you have to do away with your civilian mind. So ganun din po tayo. Ano? Sabi ng Bible, sabi niya, praying always with all prayer and supplication in the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So number 1, ano po? How to fight this battle. Okay, tingnan natin number 1 kaagad. Ano po? Bibilisan ko to, no? Number 1, have your own war room ready. Kung gusto mang maging matagumpay sa lahat ng pakikipagbaka mo, sa kaaway kalaban, number 1, dapat meron kang, dapat meron kang war room. Ayan. Alam po nyo, kapag ka sa mga digmaan, halimbawa ngayon between Russia and Ukraine, kapag ka sila yung nagkikipaglaban, alam po nyo, nagtitipon po yung kalang war cabinet. Meron silang tinatawag na war cabinet and meron silang tinatawag na command center. Yung command center na yun, doon po sila nagtitipon, pinag-uusapan kung paano nilang lalabanan yung kaaway. Ang tawag din po doon ay war room. A war room or sabi niya, yung war cabinet or yun ang nila. So ang ginagawa po nila ay nagtitipon-tipon sila, pinag-aaralan nilang mainam kung paano lalabanan yung kaaway. So in the very same way, since we are at war, the first thing that we need to do is kailangan meron kang war room. Sino po sa inyo dito merong war room? Kayo po ni Pastora, yung war room namin, yung salas namin. So maaga po akong nagigising, minsan 5 o'clock, or even sometimes before 5 o'clock, gising na punta na ako doon sa salas na. Kasi yun lang ang bakante. So doon po, mag-pray na ako, magbasa na akong Bible, luluhod na ako before the Lord. And begin to pray for all the things that God brings into my heart. That is my war room. Yun ang aking war room. So if you want to really fight this battle effectively, number 1, kailangan meron kang war room. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kailangan meron kang war room. Okay? So any place in your room or in any place in your room na pwede kang mag-isa. Kahit nasa CR pwede. Okay? Kahit nasa CR pwede. The most important thing is that there is a place that you can go always so that you can pray alone. Sabi nga dito, but when you pray, go into your room. Sabi niya, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Ano sabi ni Lord? Sabi niya, but when you pray, kung mag-pray ka, ano sabi ni Lord? Go into your room. In other words, kailangan meron kang war room. Sa bahagi na, kung merong isang sulok sa bahay nyo, maglalagay ka lang na kahit na maliit na kortina doon, that's going to be your war room, okay? But when you pray, sabi niya, go into your room, close the door. Sabi niya, and pray to your Father in heaven who is unseen. In other words, prayer must be private. Ang ibig sabihin niyan, si Lord lang at saka ikaw ang nag-uusap. Di ba? Walang ibang taong naroon. Ikaw lang at si Lord ang nag-uusap. And then sabi, close the door and pray to your Father who is unseen. Then, sabi niya, your Father who sees what is done in secret will reward you. Yung nakikita ka ni Lord, sikreto, walang nakakaalam. Si Lord lang nakakita sa iyo. Di ba nakaluhod ka? Iniiyak mo kay Lord yung lahat ng problema mo, lahat ng pinagdadaanan mo. Sabi niya, then your Father who sees what is done in secret will reward you. So prayer done in secret is always rewarded. Amen. Prayer done in secret is always rewarded.
Kuminsan, parang pakiramdam mo, akala mo walang nangyayari. Pakiramdam mo, kuminsan parang hindi kayo pinakikinggan ng Diyos. Kuminsan, pakiramdam mo, para bagang hindi ka na mahal ng Diyos, that God doesn't care for you. Pero ang sabi po dito sa ating binasa, sabi niya, when you pray earnestly in your war room, in your secret room, sabi niya, and God sees your heart, sabi niya, your prayer will always be rewarded. Kaya huwag kang mag-alala, kaibigan. Kahit may mga panahon, parang, Lord, ang tagal naman, hanggang ngayon din pa sinasagot ang prayer ko, God always has His own time. Amen. Parang sabi dito, sabi po sa Matthew chapter 6 verse 6, sabi niya, when your Father sees what is done in secret, sabi niya, He will reward you. Okay. Matthew chapter 6 verse 5 to 8, and when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and pray on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their full reward. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is in heaven. Alam mo yung may mga taong, yung panalangin lang, pakitang tao lang. Di ba? For prayer to be seen, para isipin ng mga tao, ay yung taong yan, very religious yung taong yung mga panalangin yan. But everything all prayers that are done in public as a show off, sabi niya, you already receive your reward. Anong reward mo? Hinangaan ka ng tao. Yun ang reward mo. Pero yung ma-receive mo, yung bunga ng panalangin mo, I'm sorry to say, it's not going to happen. So, when you pray, na yung panalangin na parang pakitang tao lang, alam po yung ang reward mo doon. Sabi na, ay, tignan mo yung mama, ay, tignan mo siya. Ay, napaka-prayerful naman. So, anong reward mo? Yung praises ng tao. Pero sa Diyos, you receive nothing. Yun po yung sabi ng Bible. Sabi, kaya when you pray, sabi niya, do not be like the hypocrites. Marami pong mga nananalangin, mga hipokrito. Sabi niya, for they love to pray standing in the synagogues and the street corners to be seen by men. Pakitang tao lang. Pagka may nakakita lang, doon lang pray. But I tell you the truth, they receive the reward in full. Kung minsan, alam po niyo ako'y kumakain. Di ba, bago tayo kumain, nag-pray tayo? Sino bang nag-pray dito bago kumain? Okay, ako hindi po. Hindi ako nag-pray bago kumain. Ano po? Nag-pray ako pagkatapos kumain. Sabi, Lord, ang sarap ng pagkain. Thank you, Lord. Wala naman sinasabi niyo whether you pray before or after. Okay lang, actually nag-pray din ako bago kumain. It's either I pray before or after. Okay? But hindi yung pakitang tao lang, yung alam mo, may kaharap sa inyo, tapos dahil kaharap kita, mag-pray ako. Hindi. Bawat subo, Lord, thank you. Lord, thank you, thank you, thank you, thank you. Hindi ba? Ang panalangin, hindi naman yung panalangin na, of course, mahalaga yung, alam mo, sa mga anak natin, sana pakita natin, nag-pray tayo, sabi na mag-pray tayo. But actually, yung prayer is not always yung parang laging nakaluhod ka, nakadita ang dalawang kamay mo, tapos, Lord, thank you, sa pagkain. Linisin mo ang pagkain ito. May dumi ba? Kung duda ka sa kinakain mo, marumi, pag-pray mo na, Lord, linisin mo pagkain ito. No? Pero kung malinis mo utusan mo pa si Lord. Ha? Lord, linisin mo ang pagkain na ito. Okay lang yun. Actually, there's nothing wrong with that. No? Wala man. Pero ako, when I pray, bawat subo, Lord, salamat. Lord, salamat, 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 salamat. So, that means say, throughout yung pagkain mo, nandun yung prayer mo, pagkapasalam. Sabi na, pero yung mga tuwan, yung mamangan, antimong manalangin. Ada. Di ba yung mga matatanda? Potang manamangan ka, bala mo manalangin ka, na. Totoo po yun. So, ang ibig sabihin, habang kumakain ka, Lord, thank you, ha. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay? So, sa po dito, huwag pakitang tao lang. Wag yung sabi niya, wag kang manalang mahaba, yung paulit-ulit. Ano mo yung paulit-ulit na panalangin? Ha? Ano yung paulit-ulit na panalangin? Bapong Maria, may mukha kang grasya, Ginoong Diyos at saka ka.
Eh, Wala mang masama, ano? Pero what I'm saying is that yung sabi niya paulit-ulit na panalangin na hinlan man di naman ang gagaling dito. Amen. Yung panalangin, pakikipag-usap sa Diyos, hindi ka nagre-recite ng prayer. Pakikipag-usap sa Kanya yon. Okay? Kaya sabi ng Bible, when you pray, sabi niya, huwag mong tularin mga hipokrito, sabi niya, na akala nila pakikinggan sila ng Diyos sa paulit-ulit at maraming panalangin. Yung paulit-ulit yung panalangin mo, alam niyo mga paulit-ulit na panalangin, ba yung tinuro sa inyo nung grade 1 ka? Ano yung tinurong panalangin sa inyo nung grade 1 ka? Ayun. Hindi, ayun ang paulit-ulit na panalangin. Ha? Pero yung panalangin na yon, kung ipapanalangin mo nang gagaling sa puso mo at naiintindihan mo, pinakikinggan ng Diyos. Pero kung yung panalangin na yun, isinaulo mo lang, hindi nang gagaling sa puso, yon ang panalangin na paulit-ulit na walang kabuluhan. Amen. Kaya po, nung ako'y naging Kristiyano na, hininto ko na yung paulit-ulit na panalangin. Pagka nananalangin ko, Lord, thank you. Parang kausap ko lang si pastora o kausap ko sino man. That is how we should talk with God. Amen? Sabi niya, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Ayan. Sabi ni Clara, sabi niya, there is a warrior in you that needs to be awakened. Okay. There is a warrior in you that needs to be awakened. Alam po nyo, sa bawat isa sa atin, our spirit actually is a warrior. The moment that you are born again, kapag ka na-born again ka, the spirit that is inside of you, the Holy Spirit, is a warrior. Kaya sabi dito, sabi ni Miss Clara, sabi niya, there is a warrior in you that needs to be awakened. Kailangan lang gisingin yung warrior inside for you to be able to engage in the prayer of intercession. So what we need is somebody to awaken that warrior inside of you. Sabi mo sa katabi mo, there is a warrior inside of you. Yan. Merong madirigma sa loob ng katawan mo, and that warrior needs to be awakened. It needs to be awakened. And this sermon is, ang purpose natin is to awaken that warrior that is inside every one of us. Amen. Number 2. Pangalawa. Okay? Number 2, know the real enemy. Ayan. John chapter 10 verse 10. The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. I have come that they might have life and that they might have it more abundantly or to the full. Ikalawa, kailangan alam ni mo sino yung kaaway mo. Amen. Know your real enemy. So yung kalaban mo hindi si Mister. Ang kalaban mo hindi si Mrs. Ang kalaban mo hindi yung anak mo. Ang kalaban mo hindi yung boss mo. Ang kalaban mo hindi yung kaklase mo, yung kapitbahay mo. Sino yung kalaban natin? Satan ang kalaban natin. Ginagamit lang po yung mga tao. Di ba? So if you do not know your real enemy, you'll never going to win this battle if you don't know your real enemy. Niya nagbabanggaan kayong mag-asawa. Hindi ba? O nagmumurahan kayo. Nagbabatuhan kayo ng refrigerator. Bakit? Kasi akala mo, yung kaaway mo, yung kasama mong natutulog pagkagabi. Akala mo yung kaaway mo, yung pinangakuan mong mamahalin kita habang buhay. Hindi ba? O dati love mo, ngayon hate mo. Hindi ba? Ang tawag doon, love-hate relationship. O di naman kaya sweet and sour. One moment very sweet kayo. Another moment you are sour. Pag nasa church kayo, sweet na sweet. Pagdating sa bahay, resume natin mamaya yung war, di ba? Pagpunta sa church, nagpakita kayo, pastor, magkahawak pa ng kamay, mag-holding sweet. Uy, nabibless naman kami sa inyo. Napaka-sweet ninyo. Pagdating sa bahay, resume!
Tuloy ang gera, sabi niya. Wala tayo sa church, wala si pastor, wala nakita sa atin. Sabi niya, bugbugan time na. Oh my God. Alam mo, maraming pamilya ganyan, hindi ba? Pero hindi. Know your real enemy. Kailangan mo sabihin mo sa asawa mo kung hindi ikaw ang kalaban ko eh. Katabi mo yung asawa mo, sabi mo sa kanya, hindi tayong magkaaway ha. Oh. Hindi kayo magkaaway, kaaway natin ng Diablo. Amen? Okay. Hindi kayo ng nanay mo magkaaway. Lagi mong inaaway si nanay. Si nanay, dada ng dada. Sermon na sermon. Di ba? Mga nanay, ganyan eh. Sa mga nanay dito. Mga nanay yan, sermon na sermon, dada ng dada. Ayun, pagising pa lang sa umaga. Ayun, nagbubunga nga na. Bakit? Kasi naman hindi ka nakikinig eh. Hindi naman magbubunga nga si nanay kung wala kang ginagawang mali. Hindi ba? Kaya lang naman nagbubunga nga si nanay kasi may mali kang ginagawa eh. Parang wala kang ginagawa, pupurin ka ni nanay. So hindi si nanay ang kaaway mo. Sino kaaway natin? Diablo. Sabi, the thief only comes to steal, to kill, and destroy. Ang nais ng Diablo, sirain ang pagsama niyo mag-asawa, sirain ang pamilya, sirain lahat-lahat sa inyo because yun ang nais niya, yun pakay niya. Parang sabi ni Lord, sabi, I've come that you might have life and that you might have it more abundantly. Number 2 is, know your real enemy. Sa ating pakikipagbaka sa ibabaw ng mundong ito, if you don't know your real enemy, sabi nga, alam mo, hindi ka magtatagumpay. Number 3, make Jesus Lord of your life. Everyone's always trying to leave Jesus out, which is one reason we're in the mess we're in, sabi ni Miss Clara. So yung pangatlo, make Jesus the Lord of your life. Because when you make Jesus the Lord of your life, He's going to fight your battles. Amen? Kapag si Jesus na ang iyong Panginoon sa rin tagapagligtas, Jesus is going to fight your battles. The reason why we are losing the battles because we are fighting it on our own. Di ba? Lumalaban ka mag-isa. But when you make Jesus as the Lord and Savior of your life, God or Jesus is going to take all your battles and He's going to fight it with you. Kaya isipin mo, kung wala si Kristo sa buhay mo, harap ka sa maraming problema sa buhay mong mag-isa. Hindi ba? And try to imagine kung gaano kahirap harapin ang buhay na ito na mag-isa ka. But you don't have to face everything by yourself. Why? Because Jesus came down, He died on the cross so that all our battles will be won through Him. Lahat ng ating pagkikipagbaka, lahat ng ating pagkikipaglaban, Jesus already won everything at the cross. Amen. You don't have to fight your battles alone. Hindi mo kinakailangan na lumaban mag-isa, kasama mo si Lord. Amen. The reason why we are losing is because we don't have Jesus on our side. So number 3, how do we win? How do we fight this battle? Make Jesus the Lord of your life. Kailangan si Jesus kasama mo. Diba? Kayong lahat na nandito, si Jesus nasa heart ninyo, mapalad kayo. Sabihin sa katabi mo, mapalad ka. Why? Because in this life, you are not just facing life alone. Why? Because you have the King of Kings and the Lord of Lords, the Conqueror, fighting for you. Amen. So kaibigan, sa umagang ito, kung si Jesus wala pa sa puso mo, tandaan mo, you are fighting this battle alone. And I tell you this, you're going to lose the battle. You're going to lose the battle. The only way for us to be able to win this battle is that make Jesus Lord of your life. Never take out Jesus out of your life. Huwag mong alisin si Jesus sa iyong pakikipagbaka. Bakit? Jesus will be, sabi ng Bible, siya ay nasa harap mo, nasa likod mo, sa lahat ng gilid mo, napapaligiran ka ng presensya ng Diyos. Amen. So how do you fight your battles? Make Jesus Lord of your life.
Pagka may problema ka, wag mong suluhin. May problema na naman ako. Hindi, sabihin mo, Lord, may problema ka na naman, Lord. Problema ko, problema mo eh. Di ba? Totoo ba yun? Problema ng Lord. Problema mo, problema ni Lord. Bakit? Kasi nga, He is taking all of our challenges, all our trials, all our battles. And He doesn't want us to fight these battles alone. Kaya sabi niya, give it all to Jesus. Yeah. Lay it down at His feet. Lagay mo sa kanyang paanan and rest in God's presence. Why? Because you know that Jesus is going to fight your battles for you. Even though sometimes, kuminsan para bagang lumalaban ka, parang Lord, parang mag-isa lang yata ako, Lord. Nasaan ka? But remember, Jesus is always there. You may not always feel He's there, but I tell you, He is there. Amen? He is there. Kasi yun ang pangako niya. Okay. And then number 4, resist the devil. Sabi yan, submit to God, resist the devil and he will flee from you. Pangapat, lumaban ka, kaibigan. Lumaban ka. Bakit hinahayaan mo na gawin kang punching bag ng diablo? Yeah? You know what a punching bag is? Yung tanggap ng suntok. No, we are not Satan's punching bag. Amen. Lumaban ka. Sabi ng Bible, James chapter 4 verse 7 to 9, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Sabi niya, come near to God and will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ang sabi niyan, submit yourselves then to God, resist the devil. At ano gagawin ng demonyo? Resist the devil and he will? Takot naman pala si Satanas eh. Baag buntot naman pala siya. Pagka ginamit yung pangalan ni Jesus, ano sabi ng Bible? He will flee. Tatakbo siya because, why? You have the greatest weapon that you can ever have, and that is Jesus. So, ibig sabihin yan, Satan cannot fight you, ano tawag doon? Yung face-to-face or combat-to-combat. Bakit? Eventually, he will run away. Bakit? Alam niya, hindi niya kaya yung nasa loob mo. Sinong nasa loob mo? Sinong nasa loob mo? Si Jesus. Alam niya, wala siyang panalo. Wala siyang panalo. Kaya sabi ng Bible, sabi niya, resist the devil. Lumaban ka. Huwag yung sinisira na ni Diablo yung buhay mo. Okay ka pa rin. Sinisira na yung pamilya mo, yung relationship yung mag-asawa, di ka man lang lumalaban. Niaayaan mo lang siya. Sige pa, Diablo, sige pa. Sige pa. No. Sabi mo, in Jesus' name, I resist you. Satan, get out! Di ba? Ang sabi ng Bible, and he will flee from you. So, kailangan mag-resist tayo. How do you resist? You resist. You talk to the devil. Ako kinakasok ko yung demonyo. I do not only talk to God, I also talk to the devil. Pastor, okay, bubang ko sa demonyo? Yes! Bakit hindi? Pagka tinutok ko niya, Satanas, alam mo, stress ka dyan, ha? Busy ako, nagpipray. Wala akong time sa'yo. Di ba? Eh, alam mo, pagka busy ka kay Lord, wala kang panahon kay Satanas. Di ba? Pero kapag wala kang ginagawa para kay Lord, di ka naglilingkod, idle ka, alam mo, si Satan, ang daming time na magana sa'yo. Mag-tuksuin ka in everything. But if you make yourself busy, di ba? Sabihin kay Satanas, pwede ba? Lumayo-layo ka dyan, busy ako, nagpipray ako. Di ba? Satanas, lumayo ka, busy ako dito, nagsisell group ako eh. Amen. So sabi niya, resist the devil and he will flee from you. When you are being tempted, resist the devil.
Kapag ka, hindi ba kumisan, naranasan niyo ba yung habang nagkipray ka, ang daming pinapasok ni Satan na maruruming kaisipan sa utak mo? Sino po nakakaranas nun? Ha? Nagpipray ka, nakaluhod ka, tapos kung ano-ano yung mga maruruming mga bagay pinapasok niya sa utak mo? Totoo ba? Oh. Sino yon? Si Satan yon. Ha? Si Satan. So kung just mind, nagbabasa ka ng Bible, tapos maya-maya kung anong pumapasok sa utak mong marurumi. Sino yon? Si Satan yon. So ano gagawin mo? Resist the devil. Satanas, ha? Ikaw, ha? Nagbabasa ka ng Bible, lumayas ka dyan. And the Bible says, resist the devil and he will flee. Hindi ko kaya to. Sabi ni Satanas, hindi ko kaya to. Ano siya? Seryoso siya sa pagbabasa ng Bible. Hindi ko kaya to. Seryoso siya sa pananalangin. Pero kapag hindi ka seryoso, uy, sabi niya, kunwari ka lang. Hindi ba? Kunwari nagpipray, kunwari nagbabasa ng Bible, para walang pumapasok sa utak. Hindi naman si Lord ang kinakausap. Hindi ba? Kung minsan nagpipray kayo, hindi naman si Lord ang kinakausap nyo eh. Hindi ba? Oo. Pero kapag ka talaga nagpipray ka, si Lord talaga yung kinakausap mo, alam mo, hindi makakasingit ang demonyo dyan. Hindi makakasingit dyan. And sabi ng Lord, resist the devil and he will flee from you. So the only way that the devil will flee from you is when you resist. Amen. Oh. Halimbawa, lalaki ka. Yung artistahin ka, tulad ni Pastor Lawrence. Di ba? O yan. Alam po nyo, kaya ako matagal ko nang iniwanan ng showbiz eh. Ha? Kasi ayoko na kay Satan eh. Ayoko na kay Satan. Kasi talagang kailangan yung lalabanan mo, hindi ba? Whatever temptation comes to you, you must resist. Sabi nga, resist the devil. Tooth and ano ba yun? Tooth and nail ba yun or what? Kailangan talagang matindi talaga ang resistance na sa kanya. Okay? And then number 5, use the right weapons. Gumamit ka ng tamang sandata. Okay? Sabi diyan sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 14. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For your struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against spiritual forces of evil in the heavenly realms. Next slide, sabi niya, therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Okay. So, yan po, no? So, sabi ng, use the right weapons. Ayan, yung picture natin kanina, yung number 5. Ayan, anong ginagamit niya? Yung Word of God. Yung panlaban, panangga. So, alam po niyo, yung salita ng Diyos it is an effective na panangga sa gawa ng kaaway. Kaya nga kailangan po tayo, yung Bible lagi nating sinasaulo yan. Bakit? Kasi nga po yan ang pinaka-most effective na panangga laban sa kaaway. You remember Jesus? When he was tempted by the devil, when he was fasting 40 days and 40 nights, ano yung panangga ni Jesus sa mga temptation ni Satan? The Word of God. Ang sabi ng Bible, it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. It is written. Di ba? Sabi niya, men shall not live by bread alone. Amen? So to win the fight, you've got to have the right strategy and right resources because victories don't come by accident. Hindi aksidente lang, kaibigan. And then lastly, actually number 7 na to, linampas ako na number 6. Be a warrior. Be a warrior. Sabi niya dito, yung picture na dyan, if we return to prayer, passionately and actively seek the Lord, and we're right with Him and right with each other, God can do amazing things in our lives. We are calling upon everyone. Alam po nyo, we are going to magkakaroon po tayo ng intercession night o altar night every Thursday beginning
beginning po ng kailan ba 'yon? Beginning March 6, 2025. Bakit po natin ginagawa 'to? Because we believe that every one of us needs to engage in warfare and in prayer. Gusto namin makita na yung pagbabago sa inyong mga buhay. Gusto namin na maging matagumpay kayo. And the only way for us to be able to accomplish this is through prayer. So ang gagawin po natin, mag-gather po tayong lahat as a church every Thursday evening, 6 o'clock. Ano po? Dito po sa place na ito upang sama-sama tayong manalangin. Upang sama-sama nating labanan. Upang sama-sama tayong mag-ipagbaka sa panalangin. Dati po ginagawa natin to sa Shekinah every Saturday morning at 5:30 in the morning. Pero konti lang po nakakapag-participate. But we would like everyone to be able to participate. And how? So, by putting a time wherein every one of us can come together and fight the battle and win. Amen. Po sa ating lahat, dumako na po tayo sa ating pagbibigay ng ating ikaputhandog. Giving our tithe and offering is one way of worshiping the Lord. We give not because we are obligated. We give because we love God. Amen po ba? Basahin po natin yung kwento ng isang balo sa kanyang tungkol sa paghahandog sa kanya sa Panginoon sa Book of Mark chapter 12 verse 41 until 44 sa Tagalog version lamang po para madaling maintindihan. Ang sabi po dito, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ng mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa hinuhulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ng nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay buo niyang ibinigay ang kanyang kinabubuhay." Dito po sa kwentong ito ay pinuri po ng Panginoon ang kaloob po ng biyudang ito. Nakita po ng Lord yung pagtitiwala po ng isang biyuda na bagamat kakaunti lamang, yun na lang po ang natitira niyang ikinabubuhay pero binigay niya po lahat. Di ba po ba, honestly, madali pong magbigay sa atin kapag convenient po ang ating finances. Pero po dito sa ginawa po ng isang biyuda, may kaakibat pong sacrifice yung ginawa niya dahil binigay niya po yung lahat-lahat ng para sa kanya. Alam niyo po, ang nakita ng Panginoon is yung pagtitiwala ng biyuda na ang ating Panginoon, He is a God that who will provide everything. Maihahintulad ko po ang sarili ko dito sa isang balo. Ako po ay isang ordinaryong employee dito sa Pilipinas. Dati po akong OFW sa Hong Kong. Malaki po ang difference ng sahod ng Hong Kong kaysa dito sa Pilipinas. Pero kung ano po yung nasimulan ko sa pagbibigay ng aking tithe and offering sa Hong Kong, pinagpatuloy ko po hanggang ngayon. Sa totoo lang po, minsan nagkukulang ang sahod ko sa mga expenses. Lalo na kapag dumating na po si Judith, yung mga billings natin sa bahay. Pero hindi ko po tinignan ang mga kakulangan ko sa pera. Bagkus, ang kalakihan at kapangyarihan ng aking Diyos ang siyang aking pinangahawakan. That He is the God of Jahira, the God who provide and can provide beyond my needs. Meron lamang po akong ipapakita or i-testify yung goodness ng Lord sa aking buhay. Hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapaniwala sa kamanghang-manghang ginawa ng Diyos sa aking buhay. Dati po ang bahay namin ay isang maliit lamang. Sala at kusina lang, ni walang kwarto. At hindi lamang po iyon. Itang patse po mumuran, bala mo, restaurant niya po yung baleme. Ating kasirol, ating kawali, ating planggana. Kasi po matutulwaran kami. Matutulwaran kayo po, patse matutut kami mumuran po. Pero baliw po, sa sandaling panahon po ng aking pagbibigay ng ikaputhandog ko sa Lord, binigyan po niya ako ng isang 2-story house. Knowing po na nasa abroad po ako, pero wala pong perang nagmumula sa akin. Lahat ang gastos po sa pagpapagawa is from my family. Tunay nga po ang Diyos na hindi naubusan ng mga taong gagamitin niyang instrumento
para ma-provide yung ating pangangailangan. Kaya naman tunay po, yung God's favor and man's favor po ang naranasan ng aking buhay. Kaya church, I encourage you to obey. To obey the command and be obedient and faithful in giving. And surely, you will receive greater blessings in your life. Atin pong hawakan at ipanalangin po yung ating mga ikaputhandog. Yes, Lord, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, inaalay po namin ang aming mga handog, O God. Buong puso po naming binibigay na may kalakip na pagmamahal at pasasalamat, O God, because we know, Lord, that you deserve all this, Father God, dahil lahat po ng aming pagpapala ay nagmula sa iyo lahat, Panginoon. God, katagpuin mo po ang bawat panalangin, ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak na narito sa iyong harapan, O God. We speak healing. We speak restoration, Lord. Breakthrough, Panginoon. At Lord, sino man po yung mga anak mong may daladalang kabigatan sa kanilang puso, O God, iparanat mo po yung peace, O God, at comfort sa kanila, Panginoon. May you bless their finances, Lord, yung mga trabaho nila, Diyos, ang kanilang mga pag-aaral, Panginoon, and patuloy mo pong i-bless ang bawat isa sa amin, O God, upang patuloy pong maging blessings to others, Lord, and in this church, Panginoon. We pray, O God, for more heart, more titers, Panginoon, para sa ikalalawak po ng iyong kaharian, O God. More souls po ang maaabot po ng lahat ng finances na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyo po lahat ng kapurihan, karangalan, kaluwalhatian. Lahat pong ito'y dalangin po namin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.